Hindi lahat ng sikreto ay dapat alamin. May mga katotohanan kapag nabunyag, mas gugustuhin mo pang sanay na natili na lamang itong nakatago sa dilim. Sa isang tahimik at liblib na baryo kung saan ang gabi ay tila mas mahaba kaysa sa araw, may isang pamilya na matagal nang pinagbubulungan ng mga tao. Napapaligiran ng matataas na puno ng niyog at kawayan ang kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy. Sa tuwing sasapit ang dilim, ang hangin ay tila may dalang mga bulong, mahihinang tunog na hindi mo malaman kung galing ba sa mga dahon o sa kung sinong nagmamasid mula sa kadiliman. Ang baryong iyon ay malayo sa syudad. Kapag gabi, ilan lamang ang ilaw na makikita, karamihan ay mula sa gasera o mahinang bombilya. Sa ganitong lugar nagsimula ang kakaibang kwento ng magkapatid na hindi inaasahang masasadlak sa isang lihim na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Ang nakatatandang kapatid ay isang 22 taong gulang na lalaki, tahimik, responsable, at kilala sa baryo bilang masipag at maasahan. Siya ang tipo ng tao na hindi madaling magtiwala, lalo na sa mga bagong mukha. Ang nakababata naman ay 18 taong gulang na babae, masayahin, palakaibigan, at may likas na ganda na hindi mo maikakaila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging magkaiba ng ugali, iisa ang bagay na pinanghahawakan nila, ang pagmamahal sa isa't isa bilang magkapatid. Isang gabi, may dumating sa kanilang baryo na isang estrangherang babae. Siya ay nasa 20 taong gulang, may maputing balat, mahabang itim na buhok, at mga matang tila may itinatagong lalim. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Wala ring malinaw na paliwanag kung bakit tila hindi siya tinatablan ng takot sa madidilim na eskinita ng baryo. Doon nagsimula ang mga bulong. May ilan na nagsabing nakita raw ang naturang babae na naglalakad sa gitna ng kagubatan kahit hating gabi na. May nakapansin din na tila hindi siya kumakain sa mga handaan o pagtitipon. At higit sa lahat, may mga nagsimulang magtanong kung bakit tila biglang nagbago ang ugali ng nakatatandang kapatid matapos niyang makilala ang dalaga. Sa simula, inakala ng lahat na ito'y simpleng kwento ng pag-ibig. Isang binatang nahulog ang loob sa isang misteryosang babae. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. May mga manok na natagpo ang walang buhay tuwing umaga. May mga aso na walang tigil ang tahol tuwing dadaan ang estranghera. At isang gabi, may nakakita umano ng anino sa bubong ng kanilang bahay, isang anyong hindi mawari kung tao ba o iba. Ang nakababatang kapatid na babae ang unang nakapansin ng pagbabago. Napansin niyang ang kanyang kuya ay madalas nang mawala tuwing gabi. Kapag tinatanong, palagi lamang itong ngumiti at sinasabing may pinupuntahan. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, parang pagod, parang may kinikimkim na lihim. Bilang kapatid, ramdam niya ang unti-unting paglayo ng loob ng kanyang kuya. Ang dating masayahing usapan sa hapagkainan ay napalitan ng katahimikan. Ang dating mainay na tawanan ay napalitan ng malalalim na buntong hininga. Isang gabi, hindi na nakatiis ang dalaga. Sinundan niya ang kanyang kuya habang ito'y patungo sa likod ng bahay, papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang hangin ay malamig na tila may babala. Habang papalapit siya, narinig niya ang mahihinang bulungan. Dalawang boses, isang pamilyar at isang malamig na tila hindi mo mawari kung may emosyon. Sumilip siya sa pagitan ng mga puno at doon niya nakita ang kanyang kuya na nakatayo sa harap ng estrangherang babae. Ngunit may kakaiba. Ang buhok ng babae ay tila hinahampas ng hangin kahit walang malakas na ihip. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. At sa isang iglap, isang sandaling hindi niya malilimutan, tila may aninong umusbong sa likod nito, parang mga pakpak o mahabang anyong gumagalaw ng hindi natural. Napaatras ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakita. Guni-guni lamang ba yon? O may katotohanan ang mga bulong ng baryo tungkol sa isang aswang na gumagala sa kanilang lugar? Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanyang paghahanap ng sagot. Ngunit habang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang kuya mula sa isang posibleng panganib, mas lalo lamang siyang nalulubog sa misteryo. May mga lihim na hindi basta-basta nabubunyag. May mga pag-ibig na hindi dapat sinusubok. At may mga nilalang na kayang magpanggap na tao, ngunit sa likod ng kanilang ngiti ay may nakatagong anino. Ang tanong ngayon, handa ba siyang alamin ang buong katotohanan, kahit pa ang kapalit nito ay ang mismong buhay ng kanyang kapatid? Dahil sa susunod na mangyayari, hindi lamang puso ang maaaring masaktan, kundi pati ang paniniwala niya sa kung ano ang totoo at hindi. At sa isang gabing walang buwan, may isang sigaw na bubulat sa buong baryo, isang sigaw na magbubukas ng lihim na matagal nang nakatago. Ngunit kapag dumating ang sandaling iyon, baka huli na ang lahat. Pagkatapos ng sigaw na iyon, tila nagising ang buong baryo mula sa mahimbing na pagkakatulog.
Isa-isang nagbukas ang mga ilaw ng bahay, may mga sumilip sa bintana, at may ilan na lumabas bitbit ang mga flashlight at gasera. Ngunit ang sigaw na umalingaw sa gitna ng gabi ay biglang napalitan ng nakakabinging katahimikan. Parang walang nangyari. Parang nilamon ng dilim ang anumang nagbigay buhay sa takot ng lahat. Sa loob ng lumang bahay na kahoy, hindi mapakali ang nakababatang kapatid na babae. Buong gabi siyang gising, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, yakap ang tuhod habang nakikinig sa bawat kaluskos sa labas. Ramdam niya ang bigat sa hangin, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag ngunit siguradong hindi normal. Hindi pa rin umuwi ang kanyang kuya. Nang mag-umaga, saka lamang bumalik ang nakatatandang kapatid na lalaki. Maputla ang kanyang mukha, tila pagod na pagod, at may bakas ng putik ang laylayan ng kanyang pantalon. Nang tanungin siya kung nasaan siya buong gabi, ngumiti lamang siya ng pilit at sinabing may tinulungan siyang kaibigan sa kabilang sitio. Ngunit iwas ang kanyang tingin. Hindi na niya kayang salubungin ang mga mata ng kanyang kapatid. Mula noon, halos gabi-gabi na siyang nawawala. At sa bawat pagkawala niya, may kapalit na kakaibang pangyayari sa baryo. May mga alagang hayop na bigla na lang hindi makita kinabukasan. May mga manok na natatagpo ang nakahandusay sa lupa, tila inubusan ng lakas. Hindi ito lantaran o marahas, ngunit sapat para magdulot ng pangamba sa mga tao. Unti-unting bumalik sa usapan ng mga matatanda ang mga lumang kwento tungkol sa aswang. Ayon sa kanila, matagal nang may umiikot na alamat sa baryong iyon. Noong dekada 80, may isang pamilya raw na biglang naglaho matapos makipag-ugnayan sa isang hindi kilalang babae na tumira sa gilid ng kagubatan. May mga nagsasabing nakita raw ang babaeng iyon na umaakyat sa bubong ng mga bahay kapag hating gabi. Ngunit walang matibay na ebidensya. Puro kwento. Puro bulong. Ang nakababatang kapatid ay lumaki na naririnig ang mga kwentong iyon, ngunit hindi niya kailanman inisip na maaari siyang maging bahagi ng ganoong misteryo. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang kuya, nagsisimula siyang magduda. Napansin niyang tila may kakaibang marka sa leeg ng kanyang kapatid isang umaga. Hindi ito sugat, ngunit parang bahagyang pamumula ng hugis bilog. Nang tanungin niya ito, agad na tinakpan ng lalaki ang kanyang leeg at sinabing kagat lamang ng insekto. Ngunit sa tono pa lang ng boses nito, halatang may itinatago. Isang hapon, naglakas loob ang dalaga na kausapin ang isa sa mga pinakamatandang babae sa baryo. Kilala ito bilang tahimik ngunit mapagmasid. Ayon sa matanda, may mga nilalang daw na kayang umibig. Hindi lahat ng aswang ay puro bangis at galit. May ilan daw na marunong makisama, marunong magpanggap, at marunong magmahal sa sarili nilang paraan. Ngunit ang problema, kapag ang isang tao ay tuluyang nahulog sa kanila, mahirap nang makawala. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sapat iyon upang mas lalong kabahan ang dalaga. Umuwi siya ng mag-agaw dilim na, at pagdating niya sa kanilang bahay, napansin niyang bukas ang bintana ng kanyang kuya kahit hindi naman ito karaniwang ginagawa. Mahina ang ilaw sa loob at tila may aninong gumagalaw sa dingding. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilid. Nakita niya ang kanyang kuya na nakatayo sa gitna ng kwarto, tila may kausap. Ngunit walang ibang tao roon. Nakatalikod ito sa kanya at mahina ang boses, parang may binubulong. Sa isang iglap, biglang namatay ang ilaw. Napaatras siya sa gulat. Nang muling bumukas ang bombilya matapos ang ilang segundo, mag-isa na lamang ang kanyang kapatid, nakaupo sa kama at tila malalim ang iniisip. Kinagabihan, muling umalis ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-atubiling sumunod ang dalaga. Mas determinado na siya ngayon. Hindi na lamang ito usapin ng chismis o takot. Ito ay tungkol sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kagubatan, may isang bahagi na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Sinasabing may matandang balete roon na pinamumugaran ng kung ano-anong nilalang. Doon niya nakita ang kanyang kuya, nakatayo sa ilalim ng punong iyon. Sa harap niya ay ang misteryosang babae. Ngunit may mas kakaiba siyang napansin. Ang paligid ng babae ay tila mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng gubat. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit may hangin sa ibang lugar. At ang mga mata nito, hindi na yon ang karaniwang mata ng isang tao. May kakaibang kinang, parang may sariling liwanag sa loob. Narinig niya ang bahagi ng kanilang usapan. Hindi pa sila handa, mahinang sabi ng lalaki. Hindi nila kailangang malaman, sagot ng babae, malamig ngunit hindi galit. May kung anong pumitik sa puso ng dalaga. Ano ang hindi nila dapat malaman? At sino ang tinutukoy? Biglang napalingon ang babae sa direksyon niya.
Kahit nakatago siya sa likod ng puno, pakiramdam niya ay diretsong nakatingin sa kanya ang mga mata nito. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang kanyang paghina. Hindi siya makagalaw. Para bang may kung anong puwersang pumipigil sa kanya. Ngunit sa isang kisap mata, napawi ang pakiramdam na iyon. Kumurap siya at nang muli siyang tumingin, wala na ang babae. Ang kanyang kuya na lamang ang naiwan, nakatayo at tila naguguluhan. Mabilis siyang nagtago bago pa siya mapansin. Umuwi siya nang hindi alam kung ano ang dapat isipin. Totoo ba ang kanyang nakita? O dala lamang ito ng takot at imahinasyon? Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik ang kanyang kapatid. Madalas itong nakatitig sa kawalan. Minsan, nahuhuli niya itong nakangiti mag-isa. At isang gabi, habang kumakain sila, bigla itong nagsalita. Kung sakaling may malaman ka sana maintindihan mo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit sa tono pa lang ng boses nito, may pamamaalam na nakatago roon. Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang tanong sa kanyang isipan. Ano ang tunay na pagkatao ng babaeng iyon? Isa ba talaga siyang aswang? O may mas malalim pang dahilan kung bakit tila konektado ito sa kanilang pamilya? May isang lihim na tila unti-unting bumabalot sa kanila. At habang sinusubukan niyang buuin ang mga piraso ng katotohanan, mas lalo lamang nagiging malinaw na ang lahat ng ito ay hindi aksidente. May dahilan kung bakit sa kanilang baryo siya napadpad. May dahilan kung bakit ang kanyang kuya ang kanyang pinili. At higit sa lahat, may dahilan kung bakit pakiramdam niya hindi pa ito ang pinakamasamang maaaring mangyari. Dahil sa bawat gabi na lumilipas, mas lumalakas ang pakiramdam niya na may nalalapit na pagbabago, isang bagay na hindi na kayang pigilan ng simpleng pag-asa o panalangin. At kapag tuluyan nang nabunyag ang lihim na iyon, maaaring hindi lamang ang kanilang pamilya ang maapektuhan kundi ang buong baryo. Ngunit sa ngayon, isa lamang ang sigurado, ang dilim ay hindi basta-basta umaalis. Naghihintay lamang ito ng tamang sandali upang tuluyang lamunin ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, hindi na lamang pakiramdam ang bumabagabag sa nakababatang kapatid, parang may unti-unting bumabalot na panganib sa kanilang bahay. Mas madalas na mawala ang kanyang kuya, at sa tuwing babalik ito, mas lalo itong nagiging mailap. May mga pagkakataon pang tila hindi siya agad nakikilala ng lalaki. Isang gabi, habang nag-aabot siya ng tubig, napansin niyang malamig ang kamay nito, hindi simpleng lamig ng hangin, kundi parang lamig ng batong matagal nang hindi naarawan. Kuya, ayos ka lang ba? Maingat niyang tanong. Saglit itong tumingin sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, tila may ibang anyo ang mga mata nito, mas madilim, mas malalim. Ngunit agad din itong napawi at napalitan ng pilit na ngiti. Ayos lang ako, sagot nito, ngunit walang sigla ang boses. Hindi lamang sa loob ng bahay may nagbabago. Sa baryo, nagsimula ng mag-usap ang mga tao. May batang nagkasakit nang hindi maipaliwanag ng albularyo. May isang matandang lalaki ang nagsabing may nakikita raw siyang babaeng nakatayo sa bubong ng kanilang kapitbahay tuwing alas 12 ng gabi. Hindi raw ito gumagalaw, nakatingin lang sa malayo, parang may hinihintay. Unti-unting nabubuo ang takot sa komunidad. Ngunit walang gustong magsalita ng direkta. Walang gustong magturo. Dahil sa baryong iyon, ang pagbanggit sa mga ganitong bagay ay parang pag-anyaya sa malas. Isang hapon, nagpunta ang nakababatang kapatid sa likod ng bahay upang magsampay. Habang inaayos niya ang mga damit, may naamoy siyang kakaiba, isang matamis ngunit bahagyang mapanghi na amoy na hindi niya matukoy. Sinundan niya ito hanggang sa may makita siyang baka sa lupa. Mga yapak. Hindi malinaw kung tao o hayop. Parang masyadong mahaba ang pagitan ng bawat hakbang. Bigla niyang naalala ang mga lumang kwento tungkol sa aswang na kayang mag-iba ng anyo. Hindi niya gustong paniwalaan, ngunit habang nakatitig siya sa mga bakas na iyon, may pakiramdam siyang hindi na ito basta chismis. Kinagabihan, hindi na siya naghintay. Hinarap niya ang kanyang kuya. Ano ba talaga ang nangyayari? Halos pabulong niyang tanong. Sino ba talaga siya? Tahimik lamang ang lalaki. Matagal bago ito nagsalita. Hindi siya masama, mahina nitong sabi. Hindi tulad ng iniisip nila. Pero ano siya, giit ng dalaga. Hindi agad sumagot ang kanyang kuya. Sa halip, tumingin ito sa bintana, kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. May mga bagay na hindi mo pa maintindihan, sagot nito. Mas mabuti siguro kung hindi mo na alamin. Mas lalo lamang siyang natakot sa sagot na yon. Dahil kung hindi ito masama, bakit tila unti-unting nagbabago ang lahat sa kanilang paligid? Habang lumalala ang sitwasyon, may isa pang pangyayari ang nagdagdag ng tensyon sa baryo. Isang grupo ng kalalakihan ang nagpasya na magbantay tuwing gabi.
May dala silang flashlight at mga kahoy. Hindi nila tahasang sinabing may hinahanap sila, ngunit halata sa kanilang kilos na may pinaghihinalaan. Narinig ito ng nakababatang kapatid mula sa kapitbahay. Nang gabing iyon, mas lalo siyang hindi mapakali. Kung sakaling may mangyaring masama, sino ang kakampihan ng kanyang kuya? Ang baryo ba o ang misteryosang babae? Bandang hating gabi, may narinig siyang mahinang katok sa kanilang pinto. Hindi ito malakas, ngunit paulit-ulit. Bumaba siya mula sa kanyang kwarto at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Sumilip siya sa siwang. Walang tao. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, may nakita siyang isang mahabang hibla ng itim na buhok na nakalapat sa sahig. Hindi ito sa kanya. At hindi rin ito sa kanyang kuya. Napaatras siya. Biglang umihip ang malamig na hangin kahit sarado ang mga bintana. At sa itaas, narinig niya ang mahinang pag-ungol ng kahoy, parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa bubong. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Pagkatapos, biglang tumigil ang lahat. Kinabukasan, dumating ang balita na may nakita raw ang mga nagbantay sa may ballet tree. Ayon sa kanila, may babaeng nakaputi ang nakatayo roon, ngunit nang lapitan nila, tila naglaho ito sa hangin. Ang mas nakakabahala, may isa sa kanila ang nagsabing may lalaking kasama ang babae, at kamukha raw iyon ng kanyang kuya. Mas lalong naging sentro ng bulungan ang kanilang pamilya. May mga kapitbahay na hindi na sumasagot sa kanyang bati. May mga batang biglang tumitigil sa paglalaro kapag siya ang dumadaan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang unti-unting paglayo ng kanyang kuya. May mga gabing hindi na ito umuwi. At kapag bumabalik, tila mas malayo na ang kanyang isipan. Minsan, nahuli niya itong nakatayo sa harap ng salamin, tila may kausap na refleksyon na hindi niya makita. Pipili ka rin, narinig niyang bulong ng lalaki isang gabi, kahit walang kausap sa silid. Lumalala ang takot sa kanyang puso. Ngunit may isa pa siyang natuklasan na mas nakapagpagulo sa lahat. Habang naghahalungkat siya ng lumang bowl ng kanilang ina, may nakita siyang isang kupas na litrato. Isang larawan ng kanilang mga magulang noong kabataan pa, kuha sa tabi ng parehong ballet tree. Ngunit sa likod nila, may bahagyang anino ng isang babae, mahabang buhok, maputing damit. Hindi niya matiyak kung imahinasyon lamang iyon. Ngunit habang mas tinititigan niya ang larawan, mas malinaw ang hugis ng babae. Ibig bang sabihin, matagal na itong konektado sa kanilang pamilya? Ang pangalawang konflikto ay nagsimulang umusbong sa kanyang isipan, paano kung hindi lamang pag-ibig ang dahilan ng lahat? Paano kung may utang o kasunduan ang kanilang pamilya na hindi nila alam? At ngayon, sinisingil na ito. Habang iniisip niya yon, biglang may kumalabog sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang grupo ng mga nagbabantay, tila galit at may hinahanap. May narinig siyang sigaw, nakita ko sila. Sa may gubat. Mabilis siyang napalingon sa kwarto ng kanyang kuya. Wala ito roon. Sa labas, nagsimula ang kabuluhan. May mga ilaw na gumagalaw sa dilim. May mga yabag na nagtatakbuhan papunta sa ballet tree. At sa gitna ng lahat ng iyon, may pakiramdam siyang may mas malaking panganib na paparating, hindi lamang para sa kanyang kuya, kundi para sa buong baryo. Dahil habang ang mga tao ay abala sa paghahanap sa kung anuman ang iniisip nilang kalaban, may mas tahimik na anyo ng takot ang gumagapang sa kanilang likuran. Isang presensyang hindi kailangang magpakita upang maramdaman. At sa gabing iyon, habang unti-unting lumalalim ang dilim at sumisigaw ang mga tao sa kagubatan, may isang desisyon na kailangang gawin ang nakababatang kapatid. Mananatili ba siyang tahimik at magbubulag-bulagan? O haharapin niya ang katotohanan, kahit pa ang ibig sabihin nito ay tuluyang mawala ang kanyang kuya sa mundong kilala niya? Ngunit bago pa siya makapili, isang malamig na bulong ang umabot sa kanyang tainga mula mismo sa loob ng kanilang bahay. At ikaw, handa ka na ba? Wala siyang nakitang tao. Ngunit malinaw niyang narinig ang boses. At hindi iyon boses ng kanyang kuya. Nang marinig niya ang malamig na bulong sa loob ng bahay, tila biglang lumiit ang kanyang mundo. Ang mga sigaw sa labas ay parang napalayo, at ang natira na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng hangin sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Ang pakiramdam niya ay para siyang hinahawakan ng hindi nakikitang kamay, hindi mahigpit, ngunit sapat para ipaalala na hindi siya nag-iisa. At ikaw, handa ka na ba? Muling umalinggaw ang boses, mas malinaw, mas malapit. Hindi iyon guni-guni. Hindi iyon imahinasyon. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa madilim na bahagi ng sala. Walang tao.
Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana, lumilikha ng mahahabang anino sa sahig. Ngunit sa isang sulok, may tila mas makapal na dilim, parang hindi tinatamaan ng liwanag. Biglang kumalabog ang pinto sa itaas. Ang kwarto ng kanyang kuya. Nataranta siya at tumakbo paakyat. Pagdating niya sa hagdan, pakiramdam niya ay mas mabigat ang bawat hakbang, parang may pumipigil sa kanya. Ngunit pinilit niyang umakyat. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng kanyang kuya, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Bukas ang bintana kahit kanina lamang ay sarado iyon. Humahampas ang kurtina sa hangin, at sa gitna ng silid ay nakatayo ang kanyang kuya, nakatalikod, tila may kausap sa labas ng bintana. Kuya, mahina niyang tawa. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa labas ng bintana, sa dilim ng bakuran, may aninong nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi, hindi gumagalaw. Kahit malayo, ramdam niya ang titig nito. Sumama ka na sa akin, narinig niyang bulong ng kanyang kuya, ngunit hindi malinaw kung para kanino. Biglang napalingon ang babae sa ilalim ng puno. Kahit hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, alam niyang nakatingin ito sa kanya. Sa sandaling iyon, tila lumamig ang buong kwarto. Ang ilaw ng buwan ay tila nawala at ang tanging natira ay ang mabigat na kadiliman. Hindi pa siya handa, sabi ng boses ng babae, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga labi. Parang diretsong pumasok ang salita sa kanyang isipan. Napahawak siya sa braso ng kanyang kuya. Huwag ka sumama, pakiusap niya. Ngunit dahan-dahang inalis ng lalaki ang kanyang kamay. Nang humarap ito sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa may kakaiba itong anyo, kundi dahil sa kawalan ng emosyon sa mukha nito. Parang may bahagi ng kanyang kuya na wala na roon. Hindi mo naintindihan, sabi nito, mahina ngunit buo ang desisyon. May dahilan ang lahat. Ano nang dahilan? Ano nang gusto niya sa'yo, nanginginig niyang tanong. Saglit na nagdilim ang paligid. Parang kumurap ang mundo. At sa isang iglap, wala na ang babae sa ilalim ng puno. Kasunod nito, biglang may narinig silang sigawan mula sa gubat. Mas malapit na ngayon. May mga ilaw na gumagalaw papalapit sa kanilang bahay. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Parang may paparating hindi lamang mula sa labas, kundi mula mismo sa loob ng kanilang tahanan. Mabilis na bumaba ang kanyang kuya, tila may haharapin. Sinundan niya ito kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pagdating nila sa sala, bumukas ang pinto ng malakas. Ang grupo ng mga lalaki mula sa baryo ay nakatayo roon, pawisan at galit ang mga mukha. Nakita namin kayo sa gubat, sigaw ng isa. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Walang sumagot ang kanyang kuya. Tahimik lamang itong nakatayo. Sa likod ng mga lalaki, sa gilid ng dilim, muli niyang nakita ang babae. Nakatingin lamang ito, tila nanonood sa nangyayari. Walang takot. Walang galit. Parang tiwala itong walang makakapigil sa kanya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang mga flashlight ay kumurap at sabay-sabay na namatay. Napuno ng sigawan ang loob ng bahay. May nagmura, may natapilok. Sa gitna ng kadiliman, may narinig siyang mahinang tawa. Hindi malakas. Hindi masaya. Parang hangin lang na dumaan sa tenga niya. May kumalabit sa kanyang balikat. Napasigaw siya, ngunit ang humawak ay ang kanyang kuya. Sa kwarto ka lang, bulong nito. Huwag kang lalabas kahit ano nang marinig mo. Kuya, huwag mo akong iwan, sigaw niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang bumukas ang pinto sa likod ng mga lalaki. Isang malamig na ihip ang pumasok sa bahay. At sa isang iglap, tila nagulo ang lahat. May mga yabag na nagtakbuhan. May mga sigaw na naputol sa kalagitnaan. Hindi niya makita ang nangyayari. Ngunit ramdam niya ang presensya, mas malakas, mas malapit. Parang umiikot ito sa loob ng bahay, pinipili kung sino ang lalapitan. Nagtago siya sa ilalim ng hagdan, yakap ang sarili. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit kahit nakapikit, may mga aninong gumagalaw sa likod ng kanyang talukap. May huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Dalawang paa ang nakatayo sa tapat niya, nakaputi ang laylayan ng damit. Hindi niya kailangang tumingala para malaman kung sino yon. Hindi ito tungkol sa kanya, mahinang sabi ng babae. Ikaw ang kailangan ko. Nanginginig siyang napatingin pa itaas. Ang mukha ng babae ay mas malinaw na ngayon. Maganda. Maamo. Ngunit may lalim ang mga mata na hindi kayang sukatin. Bakit kami, halos hindi lumabas ang kanyang boses.
Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tumingin ito sa paligid ng bahay, parang sinusukat ang espasyo, ang mga alaala, ang mga lihim. May naiwan, sagot nito sa wakas. At panahon na para kunin. Bago pa siya makapagtanong, biglang may humawak sa kanya mula sa likod at hinila siya palayo. Ang kanyang kuya. Pawisan, hinihinal, ngunit muling may emosyon ang kanyang mga mata. Hindi mo siya pwedeng kunin, sigaw nito. Saglit na nagkatitigan ng dalawa, ang kanyang kuya at ang babae. Walang sumigaw. Walang gumalaw. Ngunit ramdam niya ang tensyon, parang may hindi nakikitang puwersang nagtutunggali sa pagitan nila. Unti-unting umatras ang babae. Hindi dahil sa takot, kundi parang kusang desisyon. Hindi pa tapos, sabi nito, bago tuluyang maglaho sa dilim. Kasabay nito, bumalik ang ilaw. Ang mga lalaki mula sa baryo ay nakahandusay sa sahig, nanginginig ngunit buhay. Ang pinto ay bukas, at ang hangin ay tila normal na muli. Ngunit walang normal sa nararamdaman niya. Dahil ngayon, malinaw na hindi lamang ang kanyang kuya ang sangkot sa misteryong ito. Siya rin. Habang yakap siya ng kanyang kuya, naramdaman niyang may kung anong malamig sa kanyang palad. Pagtingin niya, may bakas doon, isang manipis na marka, hugis bilog, katulad ng nakita niya noon sa liig ng kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang tinaas ang tingin sa kanyang kuya. Nakatingin ito sa marka, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na takot sa mga mata nito. At sa labas ng bahay, sa pinakadulo ng bakuran, may isang aninong muling tumayo sa ilalim ng punong mangga. Hindi ito lumalapit. Naghihintay lamang. Hindi na muling bumalik sa dati ang gabi pagkatapos ng nangyari sa loob ng bahay. Kahit nagkaroon ng liwanag at tila normal na ulit ang paligid, ramdam ng nakababatang kapatid na may nabuksang pinto na hindi na maaaring isara. Hindi na lamang ito usapin ng isang misteryosang babae. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang kuya. Kasama na siya. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. May mga lalaking nagsabing may ibang pumasok sa bahay nila. May nagsabi ring tila may malamig na hangin na bumalot sa kanila at may bulong na hindi nila maipaliwanag. Ngunit walang gustong magsabi ng direkta kung ano ang nakita nila. Takot silang pangalanan ito. Mas lalong lumayo ang mga tao sa kanilang magkapatid. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang pagbabago sa kanya. Nagsimula iyon sa mga panaginip. Tuwing pipikit siya, napupunta siya sa ilalim ng balete tree. Hindi ito simpleng panaginip. Ramdam niya ang lamig ng lupa sa kanyang mga paa. Naamoy niya ang amoy ng basang kahoy at lumot. At sa harap niya, palaging nakatayo ang babaeng nakaputi. Hindi ito sumpa, sabi nito sa kanyang panaginip. Ito ay pag-alala. Pag-alala sa ano, tanong niya. Ngunit sa tuwing itatanong niya yon, nagigising siya. Isang umaga, nagising siya na may putik sa kanyang mga paa. Hindi niya alam kung paano iyon nangyari. Hindi siya lumabas ng bahay. Hindi siya naglakad sa gubat. Ngunit malinaw ang bakas ng lupa at maliliit na dahon sa sahig ng kanyang kwarto. Doon nagsimulang mabuo ang tunay na takot. Hindi lamang siya sinusundan. Parang may bahagi ng sarili niya ang gumagalaw nang hindi niya alam. Nang gabing iyon, hinarap niya ang kanyang kuya. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya nanginginig. Ngunit ang mga mata niya ay punong-puno ng tanong. May alam ka na hindi mo sinasabi sa akin, diretso niyang sabi. Matagal na tumahimik ang lalaki. Para itong may dinadala sa dibdib na hindi na kayang itago. Hindi siya basta napadpad dito, mahina nitong simula. Hindi ako ang unang nakausap niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano nang ibig mong sabihin? Napaupo ang kanyang kuya. Parang biglang bumigat ang mundo. Noong bata ka pa madalas kang magkasakit. Laging sinasabi ni nanay na may tumatawag sa iyo. Akala ko kwento lang. Pero isang gabi, nagising ako at wala ka sa higaan mo. Hindi siya makapagsalita. Nasa labas ka. Sa ilalim ng balete. May kausap. Biglang tumigil ang tibok ng puso niya. Ako, mahina niyang tanong. Tumango ang kanyang kuya. May babaeng nakatayo sa harap mo. Mas bata siya noon. Pero siya yon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Hindi ko maalala, bulong niya. Hindi mo talaga maaalala, sagot ng kanyang kuya. Dahil ayon kay nanay hindi raw dapat. At doon ibinunyag ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Hindi raw siya tunay na ipinanganak na tulad ng iniisip ng lahat. Ayon sa kwento ng kanilang ina na matagal nang yumao, may isang gabi raw na halos mawala siya. Hindi siya makahinga. Hindi siya magising.
At sa desperasyon, pumunta ang kanilang ina sa balit tree at humingi ng tulong sa kung sino mang naroon. Kinabukasan, bigla siyang gumaling. Ngunit mula noon, may mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid niya. May kapalit ang lahat, bulong ng kanyang kuya. At ngayon, mukhang sinisingil na. Hindi niya matanggap ang naririnig. Ibig bang sabihin hindi lang siya biktima? Bahagi siya ng kasunduan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga panaginip. Ang marka sa kanyang palad. Ang pakiramdam na may nawawala ngunit hindi niya maalala kung ano. Hindi kanya gustong saktan, dagdag ng kanyang kuya. Ikaw ang gusto niyang ibalik. Ibalik saan? Nanginginig niyang tanong. Ngunit bago pa ito makasagot, biglang lumakas ang hangin sa labas. Kumalabog ang mga bintana. Parang may bagyong dumaan kahit malinaw ang kalangitan kanina. Sa gitna ng ingay, may narinig siyang pamilyar na bulong. Panahon na. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang sentido. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Hindi na siya nasa loob ng bahay. Nasa ilalim siya ng balit tree. Ngunit hindi ito panaginip. Naririnig niya ang pag-iyak ng hangin. Nakikita niya ang liwanag ng buwan na sumasayaw sa mga ugat ng puno. At sa harap niya, nakatayo ang babae. Hindi ka nila dapat pinigilan, sabi nito. Hindi ako sasama sa iyo, matigas niyang sagot kahit nanginginig ang boses. Ngumiti ang babae, hindi masama, hindi mabait. Parang may lihim na siya lang ang nakakaalam. Hindi ito tungkol sa pagsama, sagot nito. Ito ay tungkol sa kung sino ka talaga. Biglang may mga imahe na pumasok sa kanyang isipan, mga alaala na hindi niya matiyak kung kanya ba. Isang sanggol na iniiwan sa paanan ng balete. Isang babae na umiiyak. Isang kasunduan na binubulong sa hangin. At kung hindi ako pumayag, hamon niya. Tahimik ang babae sandali. Hindi na yon ang tanong. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng kanyang kuya. Ngunit hindi ito makalapit, parang may hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Bitawan mo siya, sigaw ng lalaki. Ngunit hindi siya hinahawakan ng babae. Hindi siya pinipilit. Doon niya napagtanto ang pinakamasakit na bahagi. Walang tanikala. Walang pisikal na puwersa. Ang humihila sa kanya ay ang katotohanang maaaring may bahagi ng sarili niya ang hindi tao. At kung totoo iyon, saan siya nabibilang? Sa mundo ba ng baryo na unti-unting tumatalikod sa kanila? O sa ilalim ng balit tree kung saan tila may naghihintay sa kanya simula pa pagkabata? Unti-unting nagdilim ang paligid. Pumili ka, bulong ng babae. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding kawalan ng magawa. Parang kahit anong piliin niya, may mawawala. Kung babalik siya sa bahay, baka hindi na siya lubusang maging normal. Kung sasama siya, maaaring hindi na siya muling makita ng kanyang kuya. Biglang bumalik ang lahat sa loob ng bahay. Nakahiga siya sa sahig, pawisan, hinihingal. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang kuya, takot na takot. Ngunit sa labas ng bintana, malinaw niyang nakita ang anino sa ilalim ng punong mangga. Hindi na ito naghihintay. Ngumiti ito. At sa palad niya, ang marka ay mas malinaw na ngayon, parang simbolong unti-unting kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi na ito simpleng pananakot. Isa itong paalala na ang kwento niya ay nagsimula pa bago niya nalaman. At maaaring hindi ito magtatapos sa paraang inaasahan ng lahat. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manatili sa mundong kinalakihan mo kahit pakiramdam mo'y hindi ka lubos na kabilang? O haharapin mo ang posibilidad na may ibang katotohanan tungkol sa sarili mo? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan sa mas malalim pang lihim na unti-unti nang nabubunyag? Dahil sa susunod na mangyayari, baka hindi na siya ang parehong taong nakilala natin. At baka, sa pagkakataong iyon, huli na ang lahat para umatras. Hindi na siya nakatulog matapos ang gabing iyon. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang markang kumikislap sa kanyang palad tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Hindi na niya kayang magpanggap na normal ang lahat. Hindi na rin niya kayang itago sa sarili na may katotohanan sa mga sinabi ng misteryosang babae. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya, hindi siya basta susuko. Kinabukasan, halos hindi na lumabas ng bahay ang kanyang kuya. Halata sa mukha nitong pagod at takot. Hindi na ito ang dati niyang kuya na matatag at laging may sagot sa problema. Ngayon, pareho na silang naghihintay ng kung anong hindi nila alam kung kailan darating. At dumating na ito nang sumapit ang gabing walang buwan. Walang hangin. Walang kuliglig. Ang buong baryo ay tila napako sa katahimikan.
Maging ang mga aso ay hindi tumatahol. Parang alam ng kalikasan na may mangyayari. Biglang sumakit ang kanyang palad. Napasigaw siya habang ang marka roon ay tila umiinit. Hindi ito simpleng hapdi, parang may humihila mula sa loob ng kanyang balat. Kuya, nanginginig niyang tawa. Nilingon siya ng lalaki at nang makita ang kanyang palad, namutla ito. Ngayon na, bulong nito. Bago pa sila makapag-isip, kusang bumukas ang kanilang pinto. Hindi ito malakas na pagkalabo. Dahan-dahan lamang, parang may magalang na bisita. Sa labas, nakatayo ang babae. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Hindi na ito basta maganda at misteryosa. May kakaibang liwanag sa kanyang balat at ang mga mata nito ay tila mas malalim kaysa sa dilim ng gabi. Panahon na, mahinahon itong sabi. Hindi siya sasama sa iyo, mariin sagot ng kanyang kuya habang humaharang sa kanyang harapan. Hindi gumiti ang babae. Hindi rin ito nagalit. Hindi ikaw ang pipili, sagot nito. Siya. Naramdaman niyang unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang mga tuhod. Parang may humihila sa kanya palabas ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya magpapadala. Lumapit siya sa kanyang kuya at hinawakan ang kamay nito. Hindi ako sasama, matatag niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng babae. Hindi galit, kundi tila lungkot. Hindi mo pa rin naiintindihan, mahina nitong sagot. Hindi kita kukunin. Ibabalik kita. At doon nagsimulang magbago ang paligid. Ang lupa sa ilalim nila ay tila naging malambot. Ang hangin ay umikot sa kanilang paligid. At sa isang iglap, wala na sila sa harap ng kanilang bahay. Nasa ilalim sila ng balete tree. Ngunit hindi ito ang balete na nakasanayan nila. Mas matanda ito. Mas malaki. Parang buhay na buhay ang mga ugat na gumagapang sa lupa. Naramdaman niyang may mga bulong mula sa paligid, mga boses na hindi niya kilala, ngunit tila pamilyar sa kanyang kaluluwa. Hindi kita hahayaang kunin siya, sigaw ng kanyang kuya habang pilit siyang hinahawakan. Ngunit unti-unting nawawala ang kapit nito, parang hinahatak siya ng hindi nakikitang puwersa papunta sa puno. Kuya, sigaw niya, desperado. Sa sandaling iyon, may naalala siya. Isang alaala na matagal nang nakatago. Isang babaeng umiiyak sa paanan ng balete. Isang sanggol na iniiwan sa lilim ng puno. Isang kasunduan, hindi para ialay ang bata, kundi para iligtas ito. Biglang luminaw ang lahat. Hindi siya kinuha. Siya ay ibinigay bilang kapalit ng buhay ng kanyang ina. At ang babaeng nakaputi hindi aswang sa paraang iniisip ng baryo. Isa itong tagapagbantay ng hangganan. Isang nilalang na nagbabantay sa pagitan ng mundo ng tao at ng kung anumang nasa kabilang panig. Hindi ako sa inyo, bulong niya habang unti-unting tumitigil ang pag-ikot ng hangin. Napatigil ang babae. Pinili ako ng nanay ko para mabuhay, dagdag niya, mas malinaw ang boses ngayon. Hindi para maging pag-ari niyo. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng emosyon ang misteryosang nilalang. Hindi galit kundi tila pagkabigo. May bahagi ka rito, sagot nito. Hindi mo matatakasan yon. Hindi ko tinatakasan, sagot niya. Pero hindi ako mananatili. Biglang lumiwanag ang marka sa kanyang palad. Hindi na ito masakit. Parang naging mainit na liwanag na kumalat sa kanyang braso. Sa isang iglap, bumitaw ang puwersang humihila sa kanya. Napaatras ang babae. Ang balete tree ay tila umungol, parang may nawalang kapit. Mabilis siyang hinila ng kanyang kuya palayo, at sa susunod na pagkurap niya, bumalik sila sa harap ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid. Wala ang babae. Wala ang hangin. Wala ang bigat sa kanyang dibdib. Unti-unting nawala ang marka sa kanyang palad, hanggang sa maging bahagyang peklat na lamang. Napaupo siya sa lupa, hinihingal. Natapos na ba? Mahinang tanong ng kanyang kuya. Akala nila. Lumipas ang ilang araw na tila normal ang lahat. Unti-unting bumalik ang ingay sa baryo. Ang mga tao ay tila nakalimot o piniling kalimutan ang mga nangyari. Ngunit isang gabi, habang nagsasara siya ng bintana, may napansin siya sa salamin. Sa likod niya, may nakatayong anino. Hindi ang babae, kundi siya rin. Ngunit iba ang ekspresyon, mas malamig, mas kalmado. Kumurap siya. Nawala ang anino. Napaatras siya, malamig ang pawis sa bato. Kinabukasan, may kumatok sa kanilang pinto. Isang pamilya mula sa kabilang baryo. May dala silang isang batang babae na may mataas na lagnat at hindi magising. May nagsabi po na dito raw kami humingi ng tulong, sabi ng ina, desperado.
Nagkatinginan silang magkapatid. Bakit dito? Tanong ng kanyang kuya. Sumagot ang babae, nanginginig ang boses. May nagpakita raw sa amin sa panaginip. Isang dalagang nakatayo sa ilalim ng puno. Sinabi niyang kayo ang may kakayahan. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi na siya hinahabol. Hindi na siya kinukuha. Ang papel ay naipasa na. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang batang natutulog sa kanilang sala, naramdaman niyang may nagising sa loob niya, isang bahagi na dati tinatanggihan niya. Hindi siya lubos na tao. Hindi rin siya lubos na katulad ng babaeng nakaputi. Isa siyang tulay. At habang unti-unting nagdidilim ang paligid, may nakita siyang anino sa ilalim ng punong mangga. Hindi ito nagbabanta. Nakatayo lamang. Parang nagmamasid. Parang naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil alam niyang ang laban ay hindi natapos. Nag-iba lamang ng anyo. At ang tunay na tanong ngayon, handa ba siyang yakapin ang papel na hindi niya pinili, ngunit tila nakatadhana sa kanya? Matapos ang gabing iyon sa ilalim ng Balete Tree, hindi na muling naging simple ang buhay ng nakababatang kapatid. Hindi man tuluyang nawala ang misteryo, nagkaroon ng malinaw na anyo ang papel niya sa mundo. Hindi siya isinilang para maging biktima. Hindi rin siya para maging halimaw. Isa siyang tulay, tagapamagitan sa pagitan ng dalawang mundong matagal nang magkatabi, ngunit hindi dapat tuluyang maghalo. Ang batang dinala sa kanila ng pamilya mula sa kabilang baryo ay nanatiling walang malay sa loob ng 2 araw. Wala namang sugat. Wala ring malinaw na sakit. Ngunit tuwing lalapit siya rito, may nararamdaman siyang banayad na panginginig sa kanyang palad. Ang dating marka na ngayon ay tila isang tahimik na paalala ng kanyang pinagmulan. Hindi niya alam kung paano, pero alam niya ang dapat gawin. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, inilapit niya ang kanyang kamay sa noo ng bata. Hindi siya nagdasal sa paraang nakasanayan. Hindi rin siya nagsalita ng kakaibang salita. Ipinikit niya lamang ang kanyang mga mata at inalala ang Balete Tree, ang liwanag, ang hangin, ang presensyang dati kinatatakutan niya. May malamig na hangin na dumaan sa silid. Hindi ito marahas. Hindi rin nakakatakot. Parang paghinga. Maya-maya, unti-unting gumalaw ang mga daliri ng bata. Bumilis ang paghinga nito. At ilang sandali pa, iminulat nito ang kanyang mga mata. Napaiyak ang ina nito sa tuwa. Nagpasalamat sila ng paulit-ulit kahit hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Hindi na siya nagtanong kung paano niya nagawa iyon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may bahagi sa kanya na tumanggap na sa katotohanan. Unti-unting kumalat ang balita. Hindi na tungkol sa aswang. Hindi na tungkol sa takot. Kundi tungkol sa isang dalagang kayang tumawid sa pagitan ng mga bagay na hindi maipaliwanag. May ilan pa ring umiiwas. May ilan na takot. Pero may mas marami ang nagsimulang lumapit, dala ang mga problemang hindi kayang solusyonan ng karaniwang paraan. Hindi siya naging manghuhula. Hindi rin siya naging albularyo sa tradisyonal na kahulugan. Isa lamang siyang taong may kakaibang koneksyon sa isang bagay na mas matanda pa sa baryo. Ang kanyang kuya ay nanatiling nasa tabi niya. Hindi na ito ang lalaking nahulog sa misteryosang babae. Mas naging tahimik ito, mas mapagmasid. Minsan, sa tuwing nababanggit ang Balete Tree, napapatingin siya rito at tila may lungkot sa kanyang mga mata. Namimiss mo ba siya? Minsan ay naitanong niya. Hindi agad sumagot ang kanyang kuya. Hindi ko alam kung siya ba ang namimiss ko, sagot nito sa wakas. O kung yung panahong hindi pa natin alam ang lahat. Tahimik silang nagkatawanan. Dahil totoo iyon. May mga bagay na kapag nabuksan, hindi na maaaring ibalik sa dati. Lumipas ang mga buwan. Hindi na muling nagpakita ang misteryosang babae. Ngunit may mga gabi na pakiramdam niya'y may nakatingin pa rin mula sa ilalim ng punong mangga. Hindi na ito nagbabanta. Hindi na ito nang-akit. Parang nagbabantay lamang. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bintana, napansin niyang ang dati peklat sa kanyang palad ay halos hindi na makita. Parang bahagi na lamang ng kanyang balat. Natapos na ba talaga, bulong niya sa sarili. Parang sagot sa tanong niya, biglang umihip ang hangin. Hindi malakas. Hindi malamig. Sapat lamang para pagalawin ang kurtina. At sa salamin sa tapat niya, may sandaling nakita niya ang refleksyon ng sarili niya, ngunit hindi eksaktong katulad. Mas matatag ang tindig. Mas kalmado ang mga mata. At sa likod niya, bahagyang nakikita ang silweta ng isang malaking puno. Pagkurap niya, siya na lamang ulit ang nasa salamin. Hindi niya alam kung imahinasyon iyon o paalala.
Isang hapon, bumalik siya sa Ballet Tree, hindi dahil tinatawag siya, kundi dahil gusto niyang harapin ito ng hindi takot. Tahimik ang paligid. Ang mga ugat ng puno ay tila ordinaryong ugat lamang ngayon. Ngunit alam niyang may lalim ang lugar na iyon na hindi kayang sukatin ng mata. Inay, mahina niyang bulong, inaalala ang sakripisyo nito. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Pero pipiliin kong maging tao. Pipiliin kong manatili dito. Tahimik ang hangin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang naramdamang paghila. Walang bulong. Walang presensya. Parang may sumang-ayon. Habang papalayo siya, napansin niya ang isang batang babae na nakatayo sa di kalayuan. Mga 10 taong gulang marahil. Nakamasid lamang. May kailangan ka ba? Tanong niya. Umiling ang bata. Ngunit may kakaibang titig ito, malalim, parang mas matanda kaysa sa itsura. Bantayan mo sila, sabi ng bata bago tumalikod at tumakbo palayo. Hindi niya naabutan. Nang bumalik siya sa baryo, tinanong niya ang mga kapitbahay kung may batang ganoon. Wala raw silang kilalang tumutugma sa itsura niya. Doon niya muling naramdaman ang bahagyang kilabot. Hindi lahat ng bagay ay kailangang may malinaw na paliwanag. Minsan, sapat nang alam mong may mga mata na nagbabantay, hindi para manakit, kundi para tiyakin na nananatili ang balanse. Lumipas ang 1 taon. Unti-unti, naging bahagi na siya ng kwento ng baryo. Hindi na bilang takot, kundi bilang babala at pag-asa. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang masyadong tahimik ang paligid. Wala ang karaniwang tunog ng kuliglig. Wala ang hangin. Huminto siya sa ilalim ng punong mangga. Dahan-dahan siyang napatingin sa itaas. At doon niya nakita hindi ang babae, kundi ang sarili niya. Nakatayo sa sanga ng puno, nakaputing damit, mahaba ang buhok na hinahampas ng hangin na siya lamang ang nakakaramdam. Ngumiti ang anyo. Hindi masama. Hindi mabuti. Parang salamin ng isang posibilidad. Handa ka na? Narinig niyang bulong, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob niya. Napapikit siya. Pagmulat niya, wala na ang anino. Ngunit sa lupa sa paanan ng puno, may bakas ng mga yapak papunta sa kabubatan. Hindi palabas, kundi paloob. Tahimik siyang tumayo roon, iniisip kung ano ang ibig sabihin nito. Natapos na ba talaga ang lahat? O nagsisimula pa lamang ang mas malalim na yugto ng kanyang papel? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, pipiliin mo bang sundan ang mga yapak papasok sa kabubatan? O mananatili ka sa liwanag, kahit alam mong may bahagi ng sarili mo ang patuloy na tatawag mula sa dilim? Sa tingin mo ba tuluyan nang nawala ang misteryosang nilalang o nagpalit lamang ito ng anyo? I-comment mo ang opinion mo. Gusto mo ba ng sequel kung saan mas malalim nating tuklasin kung ano talaga ang nasa kabilang panig ng Ballet Tree? Dahil minsan, ang tunay na takot ay hindi yung humahabol sa iyo, kundi yung tahimik na naghihintay hanggang sa ikaw na mismo ang lumapit.